Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman ang pobreng Kapampangan. Ayan, meron na naman po tayong usapin o topic na ibabahagi po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, Saudi Arabia, mga kamag-anak, kaibigan. Ito po ay napakahalaga na malaman ninyo yung usapin na ito. Para sa hindi pa nakakaalam nito, na ito po pinanood ko, sinaliksik, pinanood at inalam at nalaman ko po na meron na palang sa Saudi na available yung booster shot na sinasabi nila. So sa mga nabakunahan na dyan, yung first at saka second dose na kumpleto na vaccine kayo, ayan, pwede na kayong magpa-booster shot. Pero take note kailangan yung bakuna ninyo is nag-running na ng 6 months kasi hindi kayo eligible na magpa-vaccine ng booster kung hindi pa kayo na yung wala pa yung 6 na buwan mula na nabakunahan kayo ng second dose. Yun po. Hindi po basta-basta na gusto ninyo magpa-vaccine kayo kasi po may po yun, may schedule. 'Di ba? Dito sa Saudi may application po tayo ni download, yung Sehate at yung Tawakal na. Doon, makaka-receive kayo ng message kung eligible na kayo na magpabakuna. Kasi, yun nga, sinasabi ko sa inyo na kailangan 6 na buwan before na vaccine kayo ng second dose. Yung complete vaccine. So, yan, sana alam nyo yan. Ito rin, maganda rin sa atin ito, lalong-lalo na nandito sa Kingdom, Saudi Arabia, na yung mga apektado hindi natin alam. Yung mga nakakasalumuha natin, ito yung pang-protection natin, although na, yun nga, complete vaccine na tayo. Pero may mga, pa rin chance na yung iba, na nagkakaroon ng virus, pero hindi naman ganun na katindi kasi meron na nga tayong panlaban, di ba? Yung itong booster na ito, sinasabi nila na yun nga, meron tayong panlaban sa immune system natin, yung lalakas yung ating katawan at lalabanan yung virus na dyan sa natin, sa kapaligiran natin, yung mga tao na meron ganun, na meron virus na hindi tayo mahawa. Wala na tayong pinapangambahan mahawa sa virus, di ba? So, itong schedule na ito na sinasabi ko na kapag magpapa-booster shot kayo, kukuha kayo ng appointment. Katulad nung doon sa Sehate, di ba? Yung may appointment doon at saka kung saan hospital kayo magpapa-vaccine at saka oras. Yun po. Kailangan alam nyo rin din yun. Nung una, yun sa pangalawa, doon sinasabi ko pa sa inyo, doon sa Tawakal na at saka doon sa Sehate, kung pwede na kayo magpa-vaccine. Yun, magbibigay ng message yung sa Sehate application ninyo. So, yung pwede nang eligible na magpa-vaccine nung the month of January, February, March, April. Yan, mamilang kayo ng 6 na buwan. Doon, eligible na po kayo kasi kunyari yung April, yung nakaraang buwan, April, May, June, July, August, September, October.
So, 6 na buwan na yun na nakalipas. So, eligible na po kayo na magpa-vaccine. Ayun, inumpisa na yung pagpa-vaccine itong buwan na ito, itong October 2021. So, alam niyo po ba yung pagkakaiba ng booster shot at saka yung third dose? Ito nalaman ko rin po, pinanood at ibabahagi ko po sa inyo kung ano yung diferensya ng yung sinasabi nilang booster shot at saka yung third dose. So, ang pagkakaiba po ng booster dose at saka yung third dose, yun nga napanood ko po na sinasabi nila, ang third dose ay binibigay para sa mga grupo na may mataas na risk na infection at walang sapat na immune na yun nga nangangailangan sila ng isa pang dose regimen na natanggap na bakuna. Yun nga, at saka yung third dose pa na ito yung binibigyan as the part of primary series. Doon nga, yung list ng vaccine, yung may mga sakit na halimbawa, yung hepatitis B, alam niyo po yan. At yung iba na mga bakuna, 3 doses po yan. As at evidences, group whether na nabigyan na ng kumpleto na evidence na ipakita ng bakuna na ito na kapag binigyan po pa siya ng third dose, mas nabubooster yung immune response ng isang tao. And that is additional dose. So yung sinasabi naman nila na isa pa yung sa third dose po yun yung booster dose naman ay binibigay ng ilang buwan pagkatapos ng pagbabakuna ng primary dose. Kapag bumaba na ang immunity ng isang vaccinated, maaring ibang brand naman yung ang gamitan doon. So ito, when we talk about booster, ito yung mga naka-receive na ng primary series na bakuna. Ibig sabihin, yung fully vaccinated na kayo at naka-receive ka na ng 2 doses o halimbawa yung Pfizer o Sinovac, di ba? Naka-receive ka na ng 1 dose. So yan po yung kaibahan ng booster shot at saka yung third dose. Yan, pinaliwanag ko po sa inyo para alam niyo rin po itong kaibahan ng booster shot at saka yung third dose. At napanood po rin natin at nalaman ko rin at binahagi ko rin po para malaman niyo rin po. At ayan nga, dito sa Saudi Arabia, ang Ministry of Health ay yun nga, nag-announce na magsisimula na magbigay ng booster dose ng COVID-19 vaccine. Yun, nag-publish na yung Saudi Gazette dito sa Saudi Arabia. Gazette. Yung title na yun, yung natatandaan ko na Ministry of Health start giving COVID-19 vaccine booster dose. Ito yung na-publish, I think, noong October 20, 2021. Itong kasalukuyang buwan na ito. Yun nga, di ba 26 na tayo ngayon. Oh. So, 6 days na yung nakalipas. Yun nga, in-announce ng Ministry of Health that the COVID-19 booster shot, yun nga, available na. The booster dose available for all those
yung mga edad na 18 pataas. So, yung booster dose na yun ay available na sa kagaya nito ng mga residential, yung mga Saudi at yung expatriates din dito. Yun nga na available yung 18 nga yung hanggang doon sa pataas na edad. Yun nga yung Ministry of Health sinasabi na booster dose will be taken yun nga ulit-ulit na sinasabi ko sa inyo na 6 na buwan before na yung natapos yung second dose ninyo, yung the date na the second dose. So ako rin hindi rin ako eligible na magpa-vaccine ngayon kasi itong kasalukuyan na buwan na itong October ako nagpa second dose. So October, November, December, January, February, March, April. So next year, April pa ako mabu-booster o ma-inject kasi hindi pa nga akong eligible, di ba? Kailangan 6 na buwan. So sa mga nagpa-vaccine na ng yun nga complete vaccine na mula nung January, February, March, April, yan pwede na po kayo na schedule. Yung schedule po kamukha nung ginawa natin doon sa application doon sa Sehate, di ba? Meron pong mga appointment din po yan doon sa Tawakal na, at yun makaka-receive ka din ng message sa Ministry of Health na eligible ka na magpa-vaccine doon sa booster shot na sinasabi nila, guys. Ito nga sinasabi ng Ministry of Health that people could book of appointment for the booster dose through Tawakal na and Sehate application. Ito yung sinasabi pa rin ng Ministry of Health is already giving booster dose to those in high risk group who have exposed to organ transplant, those who have chronic disease, at saka yung mga health workers kasama kayo dyan. Kung hindi man kayo kasama sa highly risk group or exposure sa organ transplant patient, chronic disease, yung mga health workers dyan na nagtatrabaho sa hospital, nurses, doctor, and the rest of the health care workers, yun nga yung Ministry of Health workers, yung mga risk group to take, yun pwede kayong magpa-vaccine na. So ini-encourage na high risk group, yung mga merong yung immune compromise or yun nga kasama yun sa mga high risk group, kasama yun sa mga priority ng Saudi government. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan sa mga hospitals, sa healthcare sector na nandito sa Saudi Arabia, at sa mga high risk group na binabanggit dito, yun, pumunta na nga kayo sa Sehate application or Tawakal na, makikita niyo doon kung eligible na or not na kumuha ng booster dose ng COVID-19 kasi very strict sila dito sa Saudi Arabia, alam niyo naman yun. Although noong October 17 nag-start na pwede ng no more mask, no more social distancing sa outdoors, di ba? And also dito sa inside our houses, dito nga sa accommodation, doon din sa marami din na hindi pa rin na pinapayagan conforme sa
lugar na pupuntahan natin, meron pa rin stricto na kagaya sa mga hospitals. 'Di ba? Yung paglalagay ng mask. So, ako naman, ito, dito naman tayo sa accommodation namin, wala naman nakakakita. At open na rin. Yun. So, sa mga kababayan natin dyan, stay safe po sa inyo, ingat po tayo. Mas maganda pa rin na nag-iingat tayo, lalo na kapag lalabas tayo. Although na sinabi ng kaharian na no more face mask at saka no more social distancing, gawin pa rin natin para sa kapakanan natin. Mag-responsable po tayo sa sarili natin kasi hindi natin alam yung mga nakasalamuhan natin, di ba? Marami din na hindi nyo alam na mayroon palang COVID. So kahit na mayroon tayong injection, puli na tayo, pero hindi naman ganun nakataas na kapag tinamaan tayo, ay may pag-asa tayo na mas gumaling kumpara sa wala pang vaccine. So be careful na lang po, lalo na sa mga kababayan natin dyan na lumalabas. Pag-iingat pa rin ang kailangan natin. Kailangan always mask pa rin. Although na yun nga, na no more face mask at no more social distancing, gawin pa rin natin yung para sa sarili natin din yun, para sa kapakanan natin. So guys, ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nasiyahan po kayo sa binlogs natin at ibinahagi at sana din po kayo natututunan kahit man sa mga vlogs ko at binabahagi po sa inyo. Pinanood ko po ito at pinag-aralan din, sinaliksik at nagtanong-tanong na rin po sa mga nakakaintindi. Ayan, at nalaman ko at binahagi na rin po sa inyo. At itong vlogs ko na po nito sa mga kababayan natin para po sa inyo ito. At yan po nagsisikap po ako na meron po kayong malaman kahit man lang dito sa ibinabahagi natin na vlogs. At yun nga, inuulit ko po sa inyo. Sana nasisiyahan po kayo. At maraming pong salamat sa mga nanonood at nag-subscribe po sa akin, yung Pobreng Kapampangan. And don't forget click the bell button notification din po para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload natin sa mga araw-araw. God bless po sa inyong lahat. Enjoy watching. Pobreng Kapampangan ulit.